Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang walong kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Minister Ken. Bibigyan natin ito ng pamagat. Maging hinirang na pari ng Panginoon. Unang bahagi ay verse 1 hanggang 13 na maging piniling pari ng Panginoon. Ikalawa ay ang ibukod ang sarili, pakalinisan ng sarili. At ang huling bahagi ay verse 14 hanggang 32. Ang maging banal at ang ipasa ito sa bawat henerasyon. Sa pamamagitan ng mga handog, tayo po ay makakalapit sa Diyos at magiging maayos ang ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga handog, tayo ay makapagbibigay pasasalamat sa Diyos. At sa pamamagitan naman ng mga handog pang kasalanan ay maisasaayos po natin ang ating ugnayan sa kapwa natin tao. Kahapon ay nalaman po natin na maaari po tayong magkaroon ng masaya at matiwasay na ugnayan sa Panginoon. At ngayon naman, sinasabi po dito kung paano po tayo magiging pari. Sinasabi po dito na bawat isa ay maaari pong maging pari at lingkod ng Panginoon. Hindi po sinasabi dito na tanging ang mga may maayos na buhay lamang ang maaaring piliin o kaya'y ihirang ng Diyos bilang pari, bilang mga lingkod. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, isama mo sa harap ng toldang tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki, dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga, dalhin na rin ang torong panghandog sa kasalanan, 2 lalaking tupa at isang basket na tinapay na walang papaalsa at tipunin mo rin roon ang buong bayan para po itong pagbubukod ng mga pari, paghihirang ng mga pari. Ano ang ginawa ni Aaron upang siya ay mapili bilang pari? Iyon ba ay dahil siya ang naging tagapagsalita ni Moses sa harap ni Paraon kung kaya siya ay napili? Ngunit alam po natin na si Aaron din ay nagkasala sa Panginoon, lalo na sa pagsamba ng ginintuang guya. Kaya naman dito atin pong makikita na ang pagpili ni Aaron ay hindi dahil siya ay mabuti, hindi dahil siya ay magaling, bagkus ito ay lahat dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Naroon ang paglilinis at pagpili ng Panginoon. Pagkatapos dito ay sinabi pa po ang iba't ibang mga ritual sa pagpili at pagtatalaga kay Aaron.
4, sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh nang ang buong kapulungan ay nagtipon na. Sinabi ni Moises sa bayanan ang gagawin nila ay utos ni Yahweh. Sabi sa verse 10, kinuha ni Moses ang langis na pantalaga, pinahiran ng toldang tipanan at lahat ng naroon bilang tanda ng mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. Gayon ang ginawa niya sa altar at sa mga kagamitang naroon, pati na ang palangga ng hugasan at ang patungan nito. 7 beses niyang winisikan ng langis ang mga ito. Binuhusan ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Yahweh. Itinalaga si Aaron at ang mga anak ni Aaron, sinuotan ng mahabang panloob na kasuotan, binikisan sa baywang at nilagyan ng turbante gaya ng iniutos ni Yahweh. Si Aaron ay pinili ng Diyos. Ang sistema ng mga pari ay hindi po nabago. Dito makikita po natin ang tila foreshadowing ng bagong tipan sa lupang tipan. Alam po natin ang Panginoong Hesus ang piniling punong pari ng Panginoon. At siya din po ang naging sakripisyo upang tayo ay makadulog lalo sa Panginoon. Kagaya po ng sinasabi sa sikat na bersikulo na atin pong laging tinatanggap, tayo po ay piniling pari ng Panginoon, piniling bayan, piniling banal na bayan. Tayo ay kinuha ng Diyos mula sa kadiliman upang makapasok sa liwanag. Sinasabi po dito na lahat po tayo ay tinawag, pinili bilang pari. Mayroon po tayong iba't ibang mga bahagi, iba't ibang tungkulin. Tayo po ang itinilaga ng Diyos upang maging kanyang kinatawan sa harap niya at maging sa harap ng tao. Atin pong dapat na ipahayag ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng kanyang salita, kung kaya dapat po tayong magpasalamat. Sa lumang tipan, tanging si Aaron lamang at ang kanyang lipi ang maaaring gumawa ng mga tungkulin na ito ng mga pari. Ngunit ngayon, dahil po sa Panginoong Hesus, tayo po ay binigyan ng pagpapala na maging kabahagi din ng pagkakatawag na ito. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo din po ay tinawag. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos nang nabasa ko ang kabanatang ito. Dahil ang akin pong pamilya, sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi po nila tinatanggap ang anumang salita mula sa Panginoon. At nang ako ay nagkaroon ng Tracing the Roots, akin pong napagtanto na akin pong nalaman na dalawa po sa aking family tree, sila po ay kilala or naitalaga bilang mga kilalang Diyos-Diyosan. Salamat sa biyaya ng Diyos dahil nakabalik ako sa aking pinanggalingan lugar at nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-konekta
sa aking mga kamag-anak doon. Siyang taon-taon na ang nakakalipas mula nang nailipat ang akin pong tribong pinanggalingan, ngunit biyaya ng Diyos na ito ay akin pong nabalikan. Kaya naman po napaka-imposible para sa mga tao doon na maniwala sa Panginoon. Napakahirap para sa salita ng Diyos na matunton ang lugar namin. Ngunit salamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos doon. Alam ko na ako ay pinili ng Diyos. Alam ko na ako ay tinawag ng Diyos at ako ay puno ng pasasalamat. Ang bawat isa po sa atin ay pinili ng Diyos. Naway tanggapin po natin ang ating pagkakakilala bilang maharlikang pari ng Panginoon. Kung nais po nating maging tunay na pinili ng Panginoon, dapat po tayong maging banal para sa Kanyang kalooban. Ngayon ay si Pastor HK ang magbabahagi ng salita. Maya-maya ay dadating din po si Pastor Joshua upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay panibagong simula. Kung matatandaan po natin ay mayroon pong iba't ibang uri ng kaloob sa Panginoon. Sa mga nakaraang kabanata ay nakita po natin ang mga tuntunin na dapat sundin ng mga Israelita sa paghahandog. Ngunit sa chapter 8 ay naroon po ang panibagong simula, new beginning. Mula 1 to 7, puro lamang po mga tuntunin. Wala po tayong ibang makita. Ayon sa inchik na pananalita ay walang gawa. Wala pang action. No action and no actor. Puro lamang tuntunin, ngunit hindi natin alam kung sino ang gagawa ng mga tungkulin na iyon, ang mga pamantayan na iyon. Ngunit sa chapter 8, makikita na po natin ang pagkakaiba. Ngunit ngayon, sa kabanatang ito, ano pong makikita natin? Narito si Moses na sinasabi sa lahat na ang bagay na ito ay hindi lamang po para sa pagpili kay Aaron at sa kanyang pamilya, kundi maging sa bawat isa, bawat Israelita. Sinasabi po dito kung ano ang dapat na gawin natin bilang mga lingkod ng Diyos at bilang mga pinili ng Panginoon.
Si Aaron ay hindi po perpektong tao, siya din po ay nagkasala. May mga pagkakataon na sa atin pong buhay, maaaring masyado pong mataas ang ating pagtingin sa mga pari. Ngunit maging ang katulad ni Aaron ay nagkamali din. Ngunit pinili pa rin po siya ng Panginoon. Ngunit naroon na pinili pa rin po siya ng Panginoon. Totoong nagkasala si Aaron, ngunit binigyan siya ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon at siya ay tinawag bilang kanyang pari. Si Aaron ay hindi lamang po mula sa tao, ngunit siya din ay para sa mga tao. Hindi po niya madepensahan ang kanyang sarili sa harap ng Diyos, ngunit Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon na siya ay mayroong mahalagang pagkakatawag. Maaring masabi po natin na siya ay magaling pagdating sa pagkakaroon ng ugnayan. Maaring pong sa ating buhay ay mayroon din po tayo mga itinitagong bagay at ayaw po natin itong malaman ng iba. Maaring iyon ang pag-unawa po natin pagdating sa pakikipag-ugnayan, ngunit na ngayon narito po ang tungkol kay Aaron at ang kanyang mga anak na dapat po silang gawing sagrado at maipakita ang kabanalan sa harap ng Diyos at maging sa harap ng tao. Ngunit pinapaki din po nito na siya din ay tao na nagkamali at nagkasala. Siya po ay kinatawan ng lahat ng mga tao na nagkasala at nagkamali din sa harap ng Panginoon. Dito ay pinapakita lamang po na hindi po dapat natin iniidulo ang mga pari o kaya ay mga taong tinawag ng Diyos dahil lahat po tayo ay mga tao lamang. At ang lahat ay dahil sa pagkakatawag ng mula sa Panginoon. Isang pari na pinatawad ng Diyos upang maging kinatawan ng kanyang tao. Hindi po siya napaka-perpekto, napakataas na uri ng tao, bagkus ay taong nagkasala din, ngunit naroon ang pagtawag ng Diyos ayon sa kanyang habag at biyaya. Tinawag upang maging kinatawan ng Panginoon at tinawag upang maging kinatawan din ng tao. Ang banal na spirito ay nakay Aaron. Siya ay binasbasan ng banal na spirito.
Ayon sa banal na espiritu ay binigyan po siya ng pagkakataon na maghandog sa Panginoon, maging kinatawan ng tao bilang maharlikang pari. Hindi lamang po siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Verse 14, hindi lamang po si Aaron ang makakikitaan natin ng kasaysayan. Nilinis at ginawang banal din ng Diyos, hindi lamang si Aaron kundi maging ang kanyang mga anak. Ngunit kung tutuusin, sila din po ay nagkasala kinalaunan, ngunit naroon pa rin ang pagtawag ng Diyos. Pinapakita lamang po nito na lahat po tayo ay dapat na magkaroon ng uri ng pagdedesisyon, lalo na tinawag tayo ng Diyos. Dapat po nating panatilihing banal ang ating buhay sa pagsunod ng mga kalooban at sinasabing salita ng Panginoon. Sabi sa verse 9, sinuotan ng turbante at sa noo nila ay kinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan ayon sa iniutos ni Yahweh. Paulit-ulit po itong nabanggit mula verse 4 hanggang verse 9. Mga kautusan ni Yahweh na ibinigay niya kay Moses. Kung wala po ang salita ng Diyos, ang pag-uutos na mula sa Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Hindi po tayo pinili ng Diyos ng basta-basta lamang. Bagkus alam na ng Diyos kung anong uri ng buhay mayroon po tayo at anong uri ng buhay ang ating maipapamuhay, ngunit naroon pa rin ang kanyang pagpili. Huwag po nating isawalang bahala ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Tayo po ay dapat na tumindig sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil tayo ay kanyang pinili bilang maharlikang pari. Naroon man ang pagpili ng Panginoon, dapat pa rin po tayong magkaroon ng pananabik na gawin ang kalooban ng Diyos, mamuhay lagi sa kanyang salita. Dito po mababasa natin na hindi ang buong baka na inihandog ay dapat na sunugin sa altar. Kung matatandaan po natin sa handog pangkasalanan, hindi po ang buong toro ang ibinibigay o kaya'y sinusunog, kundi ang mga mahalagang parte lamang nito katulad ng bato at atay. Sa verse 14, sinasabi po dito na ang toro ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at pinatong ng kasalanan. 17, ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman sa labas ng kampo gaya ng iniutos kanya ni Yahweh. Ang mga ito ay dapat na masunog sa labas ng kampo.
Ang toro ay representasyon po ng ating mga kasalanan katulad ng ginawa ni Kristo. Si Kristo ay naipako po sa krus. Ang handog pang kasalanan katulad ng toro. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay kailangan po nilang ipatong ang kanilang kamay sa ulo ng torong ito. Sunod sa verse 22, nabanggit po doon ang tupa. Lalaking tupa na handog para sa pagtatalaga. Para po itong pagsasabi na ang atin pong buhay ay naibigay katulad ng tupang ito. Kaya naman ang mga pari ay napakahalaga. Una, kayo ay pinili ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating kasaysayan. Alam niya ang ating hinaharap. Ngunit naroon na pinili pa rin po tayo ng Diyos. Kaya tayo po ay dudulog sa Panginoon bilang mga pari. Alam ng Diyos kung paano po tayo nagkasala noon, ngunit tayo pa rin ay pinili ng Panginoon. Ang kailangan gawin ay ang aminin po ang ating mga kasalanan katulad po nito na kung saan si Aaron ay ipinatong po nilang kanilang kamay sa mga tupa na kanilang ihahandog bilang representasyon ng kanilang kasalanan at paghahandog ng kanilang buhay sa Panginoon. Si Aaron at ang kanyang mga anak, maging din po tayo ay mga normal na tao, ngunit tayo pa rin po ay pinili ng Panginoon. Ang mga tuntunin at tungkulin na ito ay para po sa pagpapakita ng paghahandog sa Diyos. Sa mga sumusunod na bersikulo ay sinabi pa po ang ibang mga ritual na dapat sundin ng mga pari sa pagtatalaga sa kanila. Ngayon ay pagkakataon na po para kay Pastor Joshua. Salamat kay Pastor HK sa kanyang pagbabahagi. Narito akong nagbabalik para sa ating pang-umagang debosyon. Nagising ako ng alas 7 at nagdesisyon na pumunta sa ating pong pang-umagang debosyon. At ang akin pong boses ay bumalik na rin. Naway tulungan ako ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa marami po nating mga anak na lingkod sa kanila pong paghahandog at paglilingkod para sa Panginoon. Para pong itong si Aaron at ang kanyang mga anak. Isang koponan, isang grupo na kayang maglingkod sa Panginoon.
ako at si Pastor HK ay higit 70 taong gulang na, ngunit kami pa rin ay ginagamit ng Panginoon sa paglilingkod. Ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat. Pumasok sa pangako at maghandog at maglingkod sa Panginoon bilang banal na bayan. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay tinawag po bilang mga lingkod ng Diyos, bilang pari ng Diyos. Ngunit ang katanungan ay sila lamang po ba ang tinawag upang maglingkod sa lumang tipan? Oo, tanging si Aaron at ang kanyang mga anak lamang ang pinili. Sa chapter 8 ay para po itong seremonya. Ngunit narito po ang ilang mga katotohanan na dapat po nating malaman at panghawakan kung paano po matanggap ang pagtatalaga, paglilinis, pagpili ng Diyos. O kaya tinatawag nating ordination. Pag-ordena bilang pari. Verse 22, ngunit una, mula verse 1 hanggang 21, pinakita po doon kung paano sila maghahanda upang matanggap ang pagpili at ang konsekrasyon mula sa Panginoon. Sa pagpili kay Aaron ay marami pong mga dapat na sundin. Meron pong 8 hakbang. Kung paanong si Aaron at ang kanyang mga anak at mga Israelita ay magiging pari. Mayroon pong 8 hakbang na sinabi. Pinapaalala po sa atin dito ang numero ni Jesus, ang number 8 na nagpapakita ng pagtubos. Makikita naman po natin sa kabanatang ito ang 8 talata. Ang 8 talata na ito ay ang pagkakahati ng kabanatang ito ayon sa orihinal na teksto, ayon sa Hebreyong Biblia. Ito po ay puno ng katotohanan. At bawat talata ay may kanya-kanyang ibig sabihin. Ang 8 talata na ito dapat na ipinapakita lamang na dapat po nating matanggap ang tipan na mula sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay ang banal na tupa na isakripisyo para po sa atin. Pagkatapos tayo po ay dapat na pumasok sa tipan na ito kasama ang Panginoon. Ang mga talatang ito ay hindi lamang po tungkol kay Aaron at sa kanyang mga anak.
Ito po ay tungkol sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Ngayon, dahil tayo po ay nasa piling na ng Panginoong Hesus, nabigyan din po tayo ng pagkakataon na malaman ang mga bagay na ito. Unang bahagi, verse 1 to 5. Ang pagtitipon sa buong bayan. Dapat pong makita ng lahat, makita ng sambayanan ang kanilang pagpili. Kung matatandaan po natin, kay Abraham ay nagkaroon po ang pangako ang Diyos na lahat ng kanyang nakikita, lahat ng kanyang maaapakan ay kanya. At dito naman ay pinatawag po ang lahat o tinawag ang buong bayan upang kanilang makita ang pagtatalaga sa mga pari. Verse 2, sa harap ng toldang tipanan, si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki, dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga, dalhin rin ang torong panghandog sa kasalanan, 2 lalaking tupa at isang basket ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkatapos ay tipunin ang buong bayan sa harap ng toldang tipanan. Tipunin ang buong bayan sa toldang tipanan. Verse 4, sinunod naman ni Moses ang utos sa kanya ni Yahweh nang ang buong kapulungan ay nagkatipon na. Sinabi ni Moses sa sambayanan na ang gagawin nila ay utos ni Yahweh. Verse 4 and 5. Ang buong sambayanan ay dapat na magtipon sa harap ng toldang tipanan. Hindi lamang po si Aaron at ang kanyang pamilya ang makakatanggap ng pagpili o kaya pagtatalaga, kundi maging din po ang buong sambayanan ay kanila din po itong mararanasan, makikita. Bakit po natin ito sinasabi? Dahil po ang Leviticus ay ang libro para sa mga pari. Ang Genesis at Exodus ay mga libro na nagpapakita ng buhay ng mga Israelita bago pa man po sila makapasok sa tipan na inihanda ng Panginoon. Sa Exodus ay naroon ang pagtawag ng Diyos sa mga Israelita palabas sa Ehipto. Pagkatapos ay sinabihan sila ng Panginoon na dapat siyang maging kanilang Diyos. At nang sila ay makapasok sa tipan, pangako na kanyang inihanda para sa kanya. Doon nabanggit na sila ay kanyang magiging bayan ng mga maharlikang pari, bayang banal, bayang pinili. Pinili mula sa marami pang iba at magiging siyang angat higit pa sa lahat, higit pa sa maraming mga bayan, higit sa lahat ng likha. Tayo po ay pinili ng Diyos. Sa Ingles, kung tutuusin, ang salitang ginamit ay treasured above all people. Tayo ay pinapahalaga ng Diyos. Tinawag ng Diyos bilang isang bayang banal. 3 bagay bilang
treasure, bayang banal, bayang pinili. Tayo po ay bayang banal na pinili ng Panginoon. Ngayon sa chapter 8, nakikita po ng lahat na naroon si Aaron at ang kanyang mga anak. Nakita din ng lahat ng sambayanan ng Israel ang kanilang pagtatalaga. Dapat po na matanggap ng mga Israelita ang pagkakatawag na ito dahil ang mga Israelita ding ito ay tinawag din upang maging banal na bayan. Sila po'y ibang-iba sa ibang mga banyagang bansa. Ang mga banal ay tinawag. Ikaw ay banal hindi dahil ikaw ay espesyal o kaya ay kakaiba, maganda, gwapo, ngunit higit sa lahat, ikaw ay ibinukod ng Diyos upang maging banal, upang gamitin niya. Pinili po ng Diyos ang Israel dahil siya ay mayroong kalooban para sa kanila. Sila ay ibinukod ng Diyos mula sa iba pang mga bansa. Ang kanila pong paraan ng pag-iisip, ng pagsasalita ay iba kumpara sa ibang bayan. Nais ng Diyos ng Israel ay maging isang bayang banal. Ngayon, ang Panginoon ay narito upang kompletuhin ang kanyang mga salita. Narito ang pagpili ng Panginoon, ang pagtatalaga sa mga pari. Dito, babalik po tayo sa Genesis na sinabi doon na nilikha ng Diyos ang mundo, ang langit at lupa. Ngunit dumating sa pagkakataon na ang anghel na dapat sana magpuri sa Panginoon ay nagkasala sa kanya, kung kaya naman siya naging si Satanas na dyablo. Ngunit nilikha pa rin ng Panginoon ang lahat-lahat at sa 7 araw, sabi po niya, siya ay nagpahinga. Ngunit ito po ay tinalagan din ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan muli sa Kanya. Ngunit dumating po ang
ang pagkakasala ng tao, nalayo muli ang tao sa Diyos, nangyari ang Noah's Flood, Noah's Ark, pagkatapos ay naroon muli ang istorya tungkol sa pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham hanggang sa dumating na naman ang naroon ang pagpili ng tao na lumayo sa kalooban ng Diyos, nagtungo sa Babylon, ngunit si Abraham ay tinawag mismo ng Panginoon. Naroon ang pagpili ng Panginoon. Dapat po sila umayon sa kanyang kalooban. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, ito ang aking pangako sa iyo. Nakikita mo ba ang dami ng mga bituin at ng buhangin? Ikaw ay aking pinipili, ikaw ay aking tinatawag. Ito po ang kalooban ng Diyos para kay Abraham. Tinawag po ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. Nais niya na sila ay maging bayang banal, bayan ng mga maharlikang pari. Maring sa lumang tipan ay hindi po magawa ng tao dahil naroon pa rin po ang kanilang baluktot na pag-iisip kung kaya sila ay umalis sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesus, sa pagdating ng bagong tipan, tayo din po ay nabigyan ng pagkakataon na bumalik sa tipan na ito, sa pangakong ito ng Panginoon. Tayo po ay tinawag upang maging banal na bayan ng Diyos, upang maging maharlikang pari, upang makasama siyang muli. Dito akin pong sinasabi na tayo ay pinagpala ng Diyos. Dahil sa banal na Espiritu ay pinakita po ng Diyos ang revelasyon na ito at atin po itong nalalaman, atin din po itong tinatanggap sa panahon ngayon. Ito po ang kalooban ng Diyos. Ako ay nagpapasalamat dahil binigyan ako ng Diyos ng ganitong pangitain. Sa mga sumusunod na bersikulo ay nabanggit pa po ang ibang mga ritual, lalo na sa pagtatalaga ng mga pari.
Sabi sa verse 20, kinatay ang tupad, sinunog ang ulo, pinasobrang laman, pati taba, hinugasan ng lamang loob at hita, sinunog lahat sa altar bilang handog susunugin gaya ng utos sa kanya ni Yahweh. Ang usok nito'y naging mabangong samyo kay Yahweh. Pagkatapos nabanggit ang paglalagay ng putong sa ulo, bawat linggo tayo po ay tinawag ng Diyos, bawat linggo ay tinatawag ng Diyos, ibinabalik ng Diyos upang malinig ang kanyang mga salita upang siya'y purihin. Maaring sa paningin ng iba, sa kanila pong sasabihin, ano pang ginagawa natin sa loob ng simbahan? Ngunit tayo po ay narito upang malinis. Tayo po ay laging kasama ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoon. Verse 10 to 13, kinuha ni Moses ang langis na pantalaga, pinahiran ng toldang tipan at lahat ng naroon bilang tanda ng mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. Gayon din ang ginawa niya sa altar at sa mga kagamitang naroon, pati na ang palangganang hugasan at ang patungan nito. 7 beses niyang winisikan ng langis ang mga ito. Binuhusan ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Yahweh. Matapos italaga si Aaron, pinalapit naman ni Moses sa mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang panloob na kasuotan, binikisan sa baywang at niligyan ng turbante gaya ng iniutos ni Yahweh. Ang pagtatalaga ibig sabihin paglilinis. Ngayon tayo din po ay tinatalaga ng Diyos. Tayo ay kanyang pinili. Nabanggit po dito ang ang paghahandog sa Diyos. Tayo po ay tinawag ng Panginoon katulad ni Aaron. Sa ika-6 na bahagi ng kabanatang ito,
nabanggit ang ang paghahandog ng tupa para sa pagtatalaga. At ang tupang ito dapat na maipatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo nito. Pinatay ni Moses ang hayop at ang kaunting dugo nito'y ipinahid sa lambi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang ihinlalaki ng kamay at paa nito. Ipinagkaloob sa Diyos ang mga taba, ang lamang loob, pagkatapos ay nagsunog ng mga handog. Sabi po dito, taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman loob, ibabang bahagi ng atay, dalawang bato pati taba, kanang hita ng tupa, tinapay na inaluan ng langis, tinapay na manipis, ipinatong doon ang taba at kanang hita ng pinatay na tupa, at ang bawat tinapay ay walang pampaalsa. Kung matatandaan po natin, nabanggit na pinahiran ng dugo ang tenga ni Aaron, ang kanilang kamay at paa bilang pagsasabi na ang kanilang mga tenga, kamay at paa ay para lamang sa Diyos. Ito'y pagpapakita ng atin pong buong buhay, ang atin pong buong katawan ay para sa Diyos. At dapat po nating ipagkaloob ang ating buhay sa Kanya. Dito nabasa natin ang tungkol sa handog pangkasalanan, handog na dapat sunugin, pagkatapos ang iba pang handog para sa pagtatalaga. O sa verse 27, sinasabi po doon ang wave offering. Ito ay pagpapakita ng panunumbalik o kaya ay handog pantubos. Ngayon, tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging kanyang maharlikang pari. Ang lahat po ng ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Atin pong natanggap ang Panginoon, tayo po ay tinanggap niya at kanya pong itinalaga. At tinawag bilang kanyang maharlikang pari. Sunod sa verse 30. Pagtanggap ng langis at ng dugo. Langis na pantalaga at konting dugong altar na winisik kay Aaron at sa kanyang mga anak. Pati sa kanilang kasuotan, ganito sila tinalaga kay Yahweh pati ang kanilang mga kasuotan. Yun po ay nasa verse 30. Tayo po ay dumudulog sa Diyos. Ang atin pong buhay, ang atin pong kasuotan ay dapat na malinis. Pagkatapos sa ikawalong bahagi,
mula verse 31 hanggang matapos. Sabi po dito, dalhin ang laman ng karne sa may pintuan ng toldang tipanan, ilaga at kainin kasamang tinapay na nasa basket na ginagamit sa mga handog sa pagtatalaga, gaya ng ipinag-uutos ni Yahweh. Ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pinapakita lamang po nito na ang lahat ng ating mga probisyon ay nagmumula sa Panginoon. Sila ay dapat na manatili sa tabernakulo ng 7 araw. Ngunit bakit 7 araw? Dahil ang pagtubos ay inabot po ng 7 araw. Pinapakita po nito na dapat tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Ang 7 araw, ika-7 araw ay paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. Panibagong simula, panibagong buhay. Ayon sa presensya ng Panginoon, naroon ang kumpletong pagtubos. Tayo ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at maging maharlikang pari, maging kinatawan ng Kanyang mga likha. Tayo pong tinatawag na kinatawan ng Diyos. Ito po ang ika-8 katotohanan. Nakita po natin kung paanong si Aaron at ang kanyang mga anak ay itinalaga ng Diyos. Sa Panginoong Hesus, ang lahat po ay mapapangyari. Kaya naman, aking mga anak, kayo ay pinagpala. Ang katotohanan ito ay pinapakita din po ng Diyos sa atin. Naway matanggap natin ito ng may pananampalataya. Lahat po tayo ay tinawag ng mga pari upang maging kinatawan ng Diyos sa lahat ng tao at maging kinatawan naman ng tao sa harap ng Diyos. Atin pong purihin ng Diyos sa kanyang pagkakatawag sa atin, purihin siya sa kanyang salita.